At ngayon naman po ay isa namang nakakabilib at talaga nga namang nakakamangha ang ating matutunghayan sa video ito na isang nakaugaliang ginagawa ng lahat po ng mga empleyado ng IntiSecure EcoAct Enterprise dito po sa Isla ng Calawit tuwing ika-30 ng bawat buwan. Maraming taon na ang lumipas simula nang buksan ang dugong watching dito po sa aming katutubong pamayanan ng IntiSecure na hanggang ngayon ay nakasanayan na ng lahat ng mga empleyado ng enterprise na tuwing ika-30 ng kada buwan ay mayroong regular coastal cleanup na ginagawa dito sa aming lugar. Okay, mapiyang timprano tong tanan. Magandang umaga po sa lahat. Yung coastal clean up na ito ay naging kinaugalian na ng komunidad dahil nung simulan yung pagtataguyod dito sa ating Dugong Enterprise. Kasama din naman ito sa pagmintina yung ating coastal na dapat maging mapanatili na yung kanyang kalinisan. At kung kaya dahil dito, ito po ay napagkaisa ng buong komunidad na magtakda ng isang araw talaga. Bawat isang buwan, isang araw ang tinatakda para sa coastal clean up at ito po ay sinasagawa tuwing ika-30 ng buwan ng kahit anong buwan. Basta every month na mayroon po tayong coastal clean up at sarado rin po yung ating Dugong Enterprise upang mapagbigyan din naman ng chance na hindi na rin ma-stress yung ating dugong, At ito nga, maliban dito sa coastal clean up, nakapagawa din tayo ng mga lalagyan ng mga basura na nakolekta mula sa ating mga manggagawa sa Dugong Enterprise. Lahat po ng mga manggagawa sa Dugong Enterprise, ito po ay inoobliga na mag-participate o makiisa sa gawain. Kaya nga sarado yung activity during ika-30 tuwing ika-30 ng buwan, ng bawat buwan. Kaya para mapagbigyan yung paglinis naman sa ating sa ating dalampasigan. At kasi maraming mga basura na kung hindi ito malilinisan, patuloy na maipon ng mga basura sa ating baybayin. Na kung kaya ito ay pinagkaisan ulitin natin, pinagkaisan talaga ng buong komunidad sa pangunguna ng mga namumuno na dito sa IntiSecure. At sa ganitong paraan, nababawasan yung mga basura na dala ng pagdagsa ng ating mula sa karagatan at dinadagsa dito sa ating komunidad dito sa Calawit. Upang matugunan nga sinasabi natin ay eto, patuloy-tuloy yung ating coastal clean up at harinawa ay mag-ihemplo pa ito sa iba pang mga IP komunidad na gawin din nila upang nang sa ganun ay yung ating environment mapanatili ating malinis. Akalang salamat, igmo pa yung timbrano itong yatan ng tanan. Kung bago sa iyo ang mga video ko, please welcome to Nesib Spear Mini Vlog. Maagang maaga pa po kanina, sinubukan ko pong bumaba dito sa playa para tignan po yung gagawing coastal cleanup ng lahat po ng mga empleyado po ng enterprise. At ito po ay sa pamamagitan po ng inspirasyon din ng ating butihin at masipag ding chairman, si Chairman Roy David, na ngayon po ay kasalukuyang nakalib. At ang ating OIC Vice Frodel ay ngayon na yun sa Puerto rin dahil sa mahalagang misyon. Na kung kaya sa pangunguna po ng ating EcoAct Advisor, si Apo Fidel, ay siya po ang gagabay sa lahat ng mga empleyado ng EcoAct na mag-coastal cleanup po sa umagang ito. So habang inaantay ko po yung mga empleyado ay tinitignan ko yung playa at ang ating panahon.
parang sa tingin ko ay napakalinis naman ng ating playa, pero yung panahon natin ay parang uulan. Pero salamat sa Lord dahil napakapayapa ng dagat. At ito po, parating na yung mga ibang bantay dugong. Ito po ang ating bulwagan ni Apo Buni. Yan po ang kasalukuyang opisina ng ating Eco-Ac Enterprise. At yan naman po yung ating session hall ng NTCQ. Diyan po nagmi-meeting lahat ng mga katutubong pamayanan ng Tagbanwa dito po sa NTCQ kapag meron pong meeting. At ito na, rock and roll, mga early birds na mga batay dugong po natin na maagang dumating at na nagsimula na po sa kanilang tungkulin na mag-coastal cleanup. At ito rin, unti-unti na pong nagsisidatingan yung ating mga empleyado ng Enterprise. Nandiyan na po si Ginoong Cristobal Trajo, yung ating boatman. At syempre yung masipag din na admin, si Miss Jessa Gonzaga. At ang iba pong mga bantay dugong at empleyado ay parating pa lang din. At ito naman po yung masipag din si Apo Ronnie Bacones, yung ating pong dispatcher, ay papunta pa lang sa area. Talagang mayroon ng dalang sako at may laman na po. At ito naman po si Kuya Dudo Apinar, isa po sa mga bantay dugong natin dito. At ito naman po si Ricky Alcantara, yung ating boatman, at si Kuya Gary Mondragon, isa rin pong bantay dugong. At syempre yung ating guwapitong uncle, si Uncle Arthur Trajo, yung ating manta monitoring ng ating pong Enterprise. Papunta pa lang pero may dala na. Ayan. At si Ate Rosita Igya naman, isa rin pong dispatcher dito po sa ating Enterprise. Ito po yung kanilang mga hinakot ni Christian Lagrusa at ni Kuya Jericho ng mga bantay dugong at boatman ay mula sa taas. Hinakot po nila yung sako na yan sa basura doon sa taas sa kanilang pong pinanggalingan. At ito po yung mga napulot nila na mga basura, inilagay po nila sa mga sako, siyempre na magkakahiwalay at tinatalian, kasi mamaya po ay hahakutin nila at ilalagay po doon sa dumping pit, sa dumping site. Ang coastal cleanup? Hanggang 8 hours. 8 hours? Ano pala yan? Half day lang. Half day, yung pisalas 8, ano? Kaya nga. Ayon po kay Kuya Sander, ang kanilang coastal cleanup ay half day lang. Yan po si Kanigar 1, yung isa po sa mga boatman natin, may dala rin basura. Hindi ko alam kung saan po ito nakuha rin, pero dala-dala niya na at inilagay dito po sa mga kasamang basura din dito na nakasako. Marami na yung kanilang nakuha at lahat ay nailagay na sa sako. At ito naman po, akyatin naman natin sa taas yung iba pong mga empleyado, kasi nasa taas din ng iba. Kasi wala nang masyadong madampot na basura, kaya dito na po sila nag-ayos ng mga gamit dito po sa ating sa taas ng opisina. At ang iba naman po ng mga empleyado ay ito rin, nag-aatip ng opisina. Pinapalitan po yung atip. Ayan, si Kuya Gary at saka si Kuya Presentasyon at si Kuya BJ. At ito naman po yung walang masabi sa kasipagan, yung ating booking staff, si Miss Gretchen Novera. Kasama po yung kanyang mga kaibigan din, si Kuya Ricky, si Laika at si Aljade. At ito naman po ang masipag din, si Laika Jane, isa pong dispatcher. At ito na yung pinakamatindi, talagang para-paraan na lang tayo dahil sa wala tayong drone. Nawa ay lubi ng Panginoon na someday magkaroon tayo ng drone para makuha natin yung ng video yung mga kasama natin kahit tayo ay nasa ibaba. Ang ginawa ko po ay umakyat sa taas para ma-videohan sila mula dito sa taas ng Apo Buni Hall, opisina po ng ating Eco Enterprise. Ayan po ang ginagawa natin mga bantay dugong, sinasaking na po nila yung mga basura, tinatali kasi mamaya-maya lang ay dadamputin nila ulit, tapos ilalagay na doon sa dumping site. Si Board Jim Wilden Board, saan po nila ilalagay ang basura pagka nilagay po nila dyan? Ano na po yung gagawin na susunod? Dyan sa may dumping site ng community.
saan pong barangay yung ating dumping site? Dito po sa ano. Dito mismo sa ano, sa Kalawit proper. Mayroon tayong ano. Ayun. At ito naman sila, yung kagaya ginagawa po ay talagang pinagtulungan nila yung sa dami ba naman ng dahon na tabak dito sa kantong ito ay dapat daw bago matapos ng coastal cleanup ay maubos nila yung dahon na yan na nakatabak sa gilid. Ayan, yun naman po si Uncle Pisto, yung ating isa sa mga dispatcher. At syempre ito naman yung masipag na kaibigan ng lahat, si Kuya Sander. Siya naman yung naka-assign dito para magpintura sa table kung saan dito po sila nagsusulat ng kanilang report. Si Jairin, isa rin pong bantay dugong. Si Kuya Dudo naman, kanina nagwawalis, ito ay nag-grass cutter na naman. Napakasipag. At ito na nga po mga kaibigan, hinahakot na po ng mga empleyado yung basura papunta po doon sa dumping site para itapon na, hindi ilagay pala, sorry, para ilagay doon yung basura kasi pagdating doon sa dumping site, kukunin naman po ng sasakyan ng barangay para itapon talaga doon sa tamang tapon po ng basura. So ayan po, kailangan nila maglakad, pasanin po yung basura. Pero si Kuya Henry parang relax lang, isang kamay lang yung kanyang pasan, parang plastic lang yata yung naman ng sako. At ito na nga po yung dumping site, dito po nila tinatambak yung mga nakalagay na basura sa mga sako, nilalagay po nila dyan sa bahay-bahay na yan. Tapos kukunin naman ng mga kumukuha po ng basura ng taga-barangay mula dito sa isla ng Kalawit, tatawid po doon sa isla ng Quezon hanggang sa madala ang basura po doon sa dapat talagyan. Yan po ang ginawa ng community para hindi po mapunta kung saan-saan ang basura na nakukuha ng ating po mga empleyado ng enterprise sa kanilang pag-coastal cleanup. Ayan, may mga naglalagay pa po ng basura. Yan po yung syempre, ito naman po yung ating mga random pictures na nakuhaan po natin habang sila ay nag-coastal cleanup. At para po sa kalaman ng lahat, ang sinabi po ay coastal cleanup lang, pero ang ginagawa po natin mga empleyado ay hindi lang baybayin yung kanilang nililinis, pati po mga kalsada. Ayan, ginagrass cutter rin dito po sa parte ng eskwelahan. Lahat po ng palibot ng sitio, si proper po ng sitio Kalawit ay kanila po nililinis. Yan na po, bumabalik na sila sa paghakot ng basura. Yan po yung ating dumping site. Ito naman po yung mga naglilinis sa kalsada, si Kuya Arnel Prajo. At mga naghahakot din si Kuya Wood, si Kuya Janjan, at si Apo Ronific Liedo. At syempre, dahil sa katatapos lang ng trabaho at nahakot na yung mga basura, merienda time na. Magmimerienda na po yung ating mga masisipag mga empleyado po ng ating Ecoac Enterprise dito po sa ating pamayan ng katutubuan ng Kalawit at Quezon. Sino yung gusto magpagawa ng kwento sa buhay? Ayan, syempre dahil sa nagtrabaho po sila, nag-coastal cleanup, merienda muna. Sige po, ciao. Merienda. Nag-request si, ano kailangan mong request? Coke na maramig. Coke na maramig. Magbakal ko mga kapatid. May nag-request daw ng Coke na malamig. Ano? Magkuha na ako, baka mamaya wala na ako makuha. Bali ang nag-coastal cleanup digi ang mga bantay dugong lang o empleyado digi sa proper, di ba? Ang mga empleyado nga sa Abanaban, sa Abanaban na pati sa Dimipak. Sa coastal cleanup po, ano yung mga kadalasang ginagawa ng ating mga empleyado? Ito si Kuya Arnel, ito yung medyo bibo eh. Nagkumuha ng basura. Kung naman kada ang walang din ang buwan. Walang buwan yung ginagawa. At syempre, hindi lang po coastal cleanup ang ginagawa ng ating pong mga empleyado tuwing ika-30 ng buwan.
ginagawa rin po nila yung meeting kasabay po o pagkatapos ng coastal cleanup sa umaga. Sa hapon naman ay nilalaan nilang oras para mag-meeting, at sa meeting po dito nila pinag-uusapan ano ba yung mga concerns, ano ba yung mga kailangan na dapat malaman ng mga opisyalis na problema sa trabaho, anong concerns na nire-raise na concerns po ng mga empleyado sa dugong watching area, sa mga stakeholders natin. Sa meeting po na ito ay pinag-uusapan, at bago matapos sa meeting ay nare-resolbahan lahat po ng mga concerns na naisusulat sa logbook dito sa ating opisina. Nabibigyan po ng pansin at nabibigyan ng solusyon ang concerns sa bawat buwan tuwing ika-30 ng buwan ng kada buwan. Pagkatapos po ng coastal cleanup sa umaga ay ginagawa po yung pagmi-meeting or pagpupulong para po alamin yung mga concerns ng bawat empleyado sa lahat ng departamento, bantay dugong, monitoring, dispatcher, admin, at syempre minsan ini-invite din po natin yung ating mga stakeholders kapag meron din po mga concerns na nare-raise para po sa kanila. Yan po yung ginagawang pagmi-meeting. Yan po yung mga umattend, lahat po ng empleyado ay nandyan. Ayun na, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating coastal cleanup na ginawa dito po sa pamayan ng Katutubong Tagbalao dito sa ATCQ na ginawa po ng mga empleyado ng ating enterprise, dugong watching. Salamat po, nawa ay maging inspirasyon sa lahat na lalo po sa mga barangay, sa IT community, na nawa ay may practice din yung pagkakaroon ng regular coastal cleanup para mapanatili po natin ang kalinisan ng ating mga baybayin. Salamat po. God bless. At huwag po natin kalimutang i-like ang ating videos or i-follow, and of course i-share po yung ating videos para updated po kayo sa mga susunod nating i-upload. Bye bye. God bless.